Welcome to Donmar TV News Channel. Diba? Pero Professor, tama yan. Professor, isa na lang kasi ganong isang araw ay nagkaroon ng preliminary conference. Alam ko, hindi ka naman lawyer, pero gusto ko lang maitanong kung ano ang basa mo doon sa nangyari, doon sa hearing, doon sa disqualification cases laban kay Marcos. At na maraming nasabon doon. Nasabon yung abogado ng petitioner, nasabon yung abogado ng respondent. So anong initial assessment mo doon sa preliminary hearing na yan o conference, Professor? Well, kasi yung mga nababasa ko sa reports, talaga naman sigurong masabon talaga. Ang dami kasing bobo ng mga lawyers no, on both sides. So, in regard to, ang badang, Bio. sakit sa tenga, no? So, in regard to disqualification cases, siyempre marami din akong lawyer friends. I don't think it will prosper. So, kasi ito si Bongbong Marcos, ang dami-dami ng position na hinold niya, governor, congressman, etc., senator. Dapat noon pa lang sinute down na nila, di ba? Parang ang double jeopardy yan eh. I mean, as a non-lawyer, of course, I'm in conversation with my lawyer friends and they think that will not proceed. That will not progress, no? So, expected pala yung maraming nasasabon dahil maraming BO at Professor. Well, I'm sure, Mike, if you have been to a local court, and I have been kasi meron akong dinemanda na 12 years na hindi pa naglalakad yung case. Ang sakit sa tenga ng mga lawyers na, lalo na kung matara yung judge. Sus Mariosep, buhol-buhol yung kanilang grammar. Ang sakit sa tenga. Siyempre, andun ka, ang lapit mo. Oo nga. Di ba? Tagalogin na lang kasi, Tagalogin na lang. Bakit kasi ayaw mag-Tagalog? Bakit kasi ayaw mag-Tagalog? Mag-Bisaya na lang, mag-Ilocano. O, di ba? Professor, salamat po sa inyong oras, ha? English ang hirap Tagalogin. Actually, kung ang hirap Tagalogin kung magtatagal ka pag Tagalogin mo. Kasi ako, I speak English Kaya pag turuin mo ako ng international politics in Tagalog, palagay ko, wala, dudugo ilong ko. So, Taglis na lang siguro. Anyway. Nahack daw yung mga Comelec servers. Yung mga downloaded na data ay maaaring magsama ng impormasyon na makakaapekto sa 2022 elections. Ang sabi rito guys, sensitive voter information daw I may have been compromised matapos daw ang isang grupo ng mga hacker na di umano'y nakayang i-breach yung mga servers ng Comelec, nag-download daw ng mahigit 60 gigabytes ng data na maaaring makaapekto sa 2022 elections. Nadiskubre daw ito ng Manila Bulletin Tech News Team na nalaman na yung hackers group ay nakayang i-breach. Kumbaga kayang pasukin yung sistema ng Comelec noong Sabado, January 8, 2022 at nag-download ng mga files nakasama ang mga username at saka PIN ng mga vote counting machines. Yung Manila Bulletin Tech News Team daw immediately in-inform daw si Comelec spokesperson James Jimenez ng mga nalaman nila. No? Hihimayin natin ito mamaya. Ng mga nalaman nila. At sinabi nga daw ni Jimenez na dadalhin niya yung impormasyon sa atensyon ng Comelec Steering Committee. Tumawag daw ang Comelec sa Manila Bulletin Tech News noong January 10. Tapos daw, naghihintay pa daw sila ng reply mula sa Comelec Steering Committee. Ewan ko sino yun, pero malamang mga yan. Yung mga commissioner din. Anyway, the other downloaded files pa nga daw ay mga network diagrams, IP addresses, list ng lahat ng mga privileged users. Ibig sabihin po ng privileged users, lahat po na may access doon sa automated election system. Ang operative word po rito ay all. Listahan ng lahat ng may access. Domain admin credentials, so yun yung mga login details. Listahan daw ng lahat ng passwords at saka domain policies. Access sa ballot handling dashboard. Pati QR code captures
ng Board of Canvassers with login and password. Ang dami pong sinabi po ng Manila Bulletin dito, pero ang bottom line dito ni Boss Art, ulo hanggang paa, balat hanggang laman loob ng COMELEC na hack. Nakuha na, nailabas na. Eto na. Sensitive data daw na na-download, ayan, kasama na rin dito ang listahan ng mga overseas absentee voters, location ng lahat ng mga voting precincts, kasama na ang detalye ng Board of Canvassers, lahat ng lahat ng configuration list ng database, at lahat po ng user accounts ng COMELEC personnel. May source daw na kumontak sa MB Tech News noong Sabado, January 8, 2022 para mag-provide ng impormasyon na meron pong hack ng COMELEC servers. Verify po ng MB Tech News yung impormasyon na yon. Actually ako, independently, verify ko din. Maybe my verification is not as extensive as what MB Tech News did, pero for me it was good enough kasi nakita ko totoo nga. Gusto ko tahimik lang ako kasi hindi ko nga kwento. So sabi ko, hindi ko na ilabas ng Manila Bulletin. So anyhow, at nalaman nga daw ng MB Tech News na, kasi nga guys, di ba, nag-aaral din ako ng ComSci at saka data science. Passion ko rin yung tech Kaya hindi ito yung tipong trip-trip ko lang. Hindi, masaya po talaga. Gusto ko talaga. Interesado po talaga ako rito. Anyway, na-verify nga daw nila. Okay, so tapos yung balita. Ngayon, nag-reply ang COMELEC noon sa report. Eto. Sa Inquirer, ibinalita po ng COMELEC, kino-question daw nila yung systems breach. Sinasabi, vina-validate daw nila yung reports. Ang Commission on Elections noong Lunes ay kinwestiyon ang accuracy ng report na nagkiklaim na nahack nga daw at nakompromiso yung mga sistema ng COMELEC. Ayon po ay COMELEC spokesperson James Jimenez sa isang statement na pinadala sa members ng media na yung yung daw report ay nag-offer daw ng kakaunti kulang daw yung substantiation doon sa mga assertions, which I find really odd. Kasi guys, kailan ba lumabas yung balita? January 10. Kailan na-discover yung hack? January 8. Nung kausap ko sila SecArt, ang sabi nila, kinakausap na nila yung COMELEC. January 8 pa lang, 2 days. Tapos sabi, tapos ang reaction dito ni James Jimenez, daw scant substantiation. Bakit? Hindi ko naintindihan yung gusto ng COMELEC. Ano gusto nyo COMELEC? I-publish ng Manila Bulletin, yung personal data? Di sila naman ang nademanda ngayon. Baka maano pa sila, electoral sabotage pa yung kaso nila. Ano gagawin ng Manila Bulletin? Chong, ang Manila sa lahat po ng mga broadsheet, ang Manila Bulletin ang isa sa mga pinaka-conservative. Siyempre naiintindihan nila yung epekto nun sa national security. So, hindi ko magets doon sa COMELEC, do you actually expect Manila Bulletin to publish personal data? I mean, really? Kausap na kayo ng 2 araw, tapos dinededman nyo lang, ang chismis sa loob, dinededman nyo lang daw yung Manila Bulletin. Sinabi, ang COMELEC daw ay presently nag-validate daw ng mga allegations sa article na published na Manila Bulletin. Na-kesyo nga daw na kung totoo nga na nakompromiso yung sistema ng COMELEC. Noong Lunes daw, ang Manila Bulletin ay nag-report na may mga hackers na kinaya na mag-breach ng servers of COMELEC, and di umano daw nagnakaw daw ng mga files kasama na ang mga usernames at saka pins ng mga vote counting machines. Kaya lang daw, sabi ni Jimenez, yung mga ganong impormasyon daw ay hindi pa nag-e-exist sa systems ng COMELEC kasi daw yung mga files ay hindi pa completed. No. Pero
Dito yung medyo may question. Kasi sabi, hindi pa daw completed. E di ibig sabihin ongoing. So ibig sabihin po guys, ano ibig sabihin? Yung rebuttal ni Jimenez hindi swak. Bakit? Totoo na siguro, totoo, hindi pa nga completed yung pag-create ng mga username at saka PIN. Pero ang mai-deduce ko from this statement ay ongoing yung pag-create ng mga username and PINs. 'Di ba? Ongoing. At ongoing pa lang, na-hack na kayo. 'Di ba? Kumbaga, ginagawa pa lang yung bahay, napicturean na yung bahay. This calls into question the veracity of the hacking claim. Ngayon, dun sa rest ng mga allegations, well, hindi ko naiintindihan sa COMELEC, ano gusto nyo, i-publish ito ng winarningan na kayo ng mga hackers group na ayaw nilang mababo yung election kaya winarningan kayo in advance. So, gusto niyo i-publicize na naman to, tapos kamukha noong COMELEC 2016 na madadownload mo sa torrent lahat ng data. Hanggang, nakita ko yun Tahimik lang ako kasi ako, national security yun pag nababoy ang eleksyon. Pero, hindi ko naiintindihan bakit sobrang adversarial ng reaction ng COMELEC doon sa lead na ibinigay ng Manila Bulletin. Dapat COMELEC, kung nalaman ninyo na may hack, makipag-work kayo closely with Manila Bulletin Tech News para mahanap ninyo kung ano yung vulnerability, kung paano kayo na-hack, ano yung na-hack, ano yung dapat i-remodel, i-reprogram, i-recode, whatever. Pero dito, ang ginagawa ninyo, ina-atake nyo yung kredibilidad ng Manila Bulletin. Guys, you are shooting the messenger. Hindi ko naiintindihan. Ba't nyo gusto yan? Dapat nga, magpasalamat pa kayo sa Manila Bulletin na nagkusa sila na gawin yung trabaho nyo. IT security. May something off. Hindi ko pinapersonal si James Jimenez. Siyempre, spokesperson lang yan. So, ang pina-echo lang niya ay iyong statements nung loob ng COMELEC. But regardless, sablay na sablay yung atake. Sabi, the COMELEC daw, ni-note daw na yung Manila Bulletin Report ay hindi man lang daw naglabas ng proof of such verification. Really? Ano gusto nyo i-publish ng Manila Bulletin yung mga PIN? Really? Hindi ko nagigets, guys. Personally identifiable information, yung marami doon sa mga nakuhang data. Marami din doon mga login credentials. Mga sobrang mga information, mga files na pag nakalkal mo, pwede mong gamitin para warak-warakin yung eleksyon. Ang ina-expect ba ng COMELEC? Ilabas ng Manila Bulletin yan? I-publish ng Manila Bulletin yan? Really? Ang pagkakalam, sa 2 days na yun, hindi kayo pinadala ng Manila Bulletin ng files na mayroon sila? Sabi pa, si Jimenez daw, inassure daw ang publiko ng full and scrupulous, ibig sabihin mabusisi na compliance sa Data Privacy Act at pati na rin ang continuing cooperation with the National Privacy Commission. So I just find it ironic kasi sabi ninyo, Manila Bulletin did not even list proof of such verification. Pero in the same breath, the COMELEC said COMELEC complies with the Data Privacy Act. For Manila Bulletin to publish proof, they will violate the Data Privacy Act. I mean, so kayo lang magko-comply, Manila Bulletin hindi, tapos madidemanda Manila Bulletin. Ano ba yan? In-extend raw ni James Jimenez, nag-extend raw ng invitation sa mga authors ng article to shed light on the allegations. Considering that news like this, at yan nyo, could potentially damage yung credibility ng election.